Walang nasaktan sa magkahiwalay na insidente pero pinadalhan din pala ng parcel bomb ang mga embahada ng Bulgaria, Germany at Chile sa Greece. Na-detonate na ito agad ng mga otoridad. Sinisilip ngayon nila kung may kinalaman ng mga ipinakalat na parcel bomb sa pagkakaaresto sa Athens ng dalawang suspect na tinangkang magpadala ng mga bomba para sa French President na si Nicolas Sarkozy at sa ilang pang foreign embassies. Yun, talagang cargo na, no? Mga air cargo ang ginagamit ngayon, no? Parang napakadali na para sa kanila, no? Yun, printer na. Pag tinigyan mo, printer eh. Hindi mo naman alam na may bomba sa loob. Samantala, ito naman po, tuwing wala tayong mabilhan na tindahan, tila hulog ng langit ang mga vending machine na nagbebenta ng mga inumin at snacks. Pero para naman po sa mga mahilig dyan sa seafood, pinangarap nyo na ba magkaroon ng vending machine kung saan ang lumalabas buhay na alimango? Yan po ang patok na patok ngayon sa China at pinapauso na ngayon ng isang negosyante ang kanyang crab vending machine sa mga subway stations doon. At aminado siyang matagal ang ginawang research para rito at yung unang disenyo nga ay pumalpak pa nga. Pero hindi raw siya sumuko at eto, nagtagumpay na ang kanyang kakaibang vendo. Makakasiguro ang mga bibili dito na sariwa at buhay pa ang mga alimangong makukuha nila mula sa crab vendo. Nakasil pang mga alimango sa isang plastic box at makikita naman ang mga ito na mabibili. At so far, wala pa pong aberya sa naturang vending machine at nakakabenta ng araw sila ng 200 crabs kada araw. Paano kaya yung sa at the end of the day, kailangan... Ang mahal, diba? Parang per piraso yata. 400 plus beses yata. Pero at the end of the day, kailangan tanggalin nila lahat ng crab ulit. Kasi, di ba? Oo nga. Hindi na siya fresh the next day. Patay na siya. So ngayon, nag-iimbento na siya ng vending machine para sa patay na alimango. At may pangatlong vending machine na alamang lang, no? Yung taba lang ng alimango. Uy, pero ang pangarap natin siguro, kailangan magkaroon tayo ng ganyan. Pero tinapay, isang pindot lang. Uy, pandesal. Yan. Sa kamuning Dito sa atin, unang nakapaligid matatagpuan. tayo ng vending machine, di ba? Kape, Kape. mga junk foods, no? Junk food. Yeah. Well, good luck Senator Lapid. Samantala, alam niyo bang meron na naman tayong isang kalahi na pinagkakagulan ngayon sa Amerika? Siya ay Timothy Leroy, medyo mahirap sabihin niya, Lincecum, ang Phil-Am na starting pitcher ng baseball champions ng San Francisco Giants. Malaki ang naitulong ni Tim na kilala bilang The Freak sa pagkakasungkit ng Giants sa World Series pennant nitong Lunes. Ang dugong Pinoy ni Tim ay mula sa kanyang lolo sa mother side. At talagang swerte siya sa baseball dahil ngayong taon lang pumasok sa San Francisco Giants si Tim. At ang resulta, champion kaagad ang kanyang team. At ang cute niya. Actually, dalawa silang pitcher eh. Siya si The Hair nga tawag din sa kanya eh. Yung isa The Bear, di ba? Naka ano yung parang taga 300 na pelikula, di ba? Spartan. Sana pumunta rin siya dito. Yung naka-home run na yung kalaban, pinalitan siya nung The Bear. Yung parang closer nila. Yes, Yun yung di ba maaga pa rin nag-warm up na dapat warm up yun na sila. Okay. Kaya yung mga fans, may sombrero mahaba buhok. Tapos yung mga bata babasarado. Okay, siyempre, narito po ang inspirasyon ng bawat atleta na may dugong Pinoy, ating pambasa kamao, Manny Pacquiao. Pero kahit very busy po siya sa kanyang training para sa laban niya this November, nagawa pang makapag-Halloween party ni Pacman. Isang impromptu costume party at contest sa kanyang apartment sa Hollywood, Los Angeles ang pinangunahan ni Manny. Mapamatanda o bata kasali po sa party. At ang pag-uwi ng papremyo para sa Best in Costume, $2,000, ha? Nakuha ng kanyang trainer na si Buboy Fernandez na nag-bis ala Elvis pero vampira. Elvis vampira. Pero sa kanyang effort, binigyan ni Manny si Buboy ng $2,000 US. Uy, pero ang galing kasi sa Amerika, grabe, ang daming costumes talaga. Oo. Tsaka big deal ang Halloween sa Amerika. Wala bang Dora? Sobra. Mananalo sana kung may Diego kasama. SpongeBob. Okay, narito na. Hirin panahon ni Laban niyo, Per. Love. Maraming salamat, Igan, mula sa Pag-asa. Ito po, ang Northern Luzon ay makakaranas sa tinatawag nating cold front. Ito po yung pagtataboy ng mainit na hangin, paitaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kumbaga, parating na po ang hanging amihan, kaya nararamdaman na ho natin ang lamig ng panahon.
Ang buong Luzon po, lalo na ang silangang bahagi ng Luzon, ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalatkat na ulan, pagkidlat at pagkulong. Ang Visayas naman po at Mindanao, bahagyang makakaranas ng kalat-kalat na ulan, na pag-ulan, pagkidlat at pagkulong. Ating pong sunrise ay 5:52 a.m. At ang ating pong sunset, maagang-maaga na, 5:27 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano po mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Good morning mga kachika. Heto naman po ang maagang Hollywood breaking news. Charlie Sheen nag-file ng divorce. Nakikipaghiwalay na nga ang veteran actor sa kanyang pangatlo ng asawa na si Brooke Mueller. Irreconcilable differences ang ginamit umanong basehan ni Sheen para maghain ng divorce. Ayon pa sa ulat, meron daw prenuptial agreement sina Sheen at ang kanyang misis. Ang pakikipaghiwalay ni Sheen ay kasunod ng balitang pagkaka-ospital niya sa New York kamakailan dahil po yan dun sa matapos na umanong magwala sa isang hotel itong si Charlie Sheen. May kasamang di ba? Na hindi nakikilalang babae. Hanggang sa ngayon. Siya pala ang highest paid TV actor ngayon. No? Ang galing niya kasi sa kanyang comedy series. Nawala nga yung relos niya yung Patek Philip na relos niya. So, tinatanong kung nasan, hindi niya alam. Pero kaya daw bilhin ng sweldo niya uli. Kasi yung halaga nun, isang araw na sweldo lang yun. Pang isang taping day niya lang. Okay, mga igan, tambay lang dito sa #1 morning show sa television. Ito ang inyong paboritong Unang Hiling!